meron daw pong plunder case o meron daw pong magsasampa ng plunder case kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga bossing. Ayan o, posibleng may magsampa ng plunder case laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa Ombudsman ngayong linggo. Ano na ba ngayon dyan sa Pilipinas? Huwebes na. Sinabi yan ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam sa kanyang programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Kaugnay ito ng issue ng confidential funds at umano'y bilyong-bilyong perang ninakaw. Kasi naman, hanggang ngayon naman po, hindi nila formal na dinidepensahan yan eh. Nasabi lang, ginamit namin yung pera, yung confidential funds, doon po sa pagsugpo ng korupsyon doon sa DepEd. Parang ang hirap pa pong paniwalaan na sila yung iniimbestigahan tapos sila pa yung hero ngayon. Di ba? Ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa Ombudsman laban kay Sara Duterte this week. Maganda ho yan. No? Hindi, malaman. Alam niyo ho mga bossing, yung mga ganito, kung talagang walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga ganon, pagnanakaw o yung sa mga gaan niya na confidential funds, puntos ho sa kanila to. Bakit? Kasi pag sila na-acquit dito, narinig ng mamamayang Pilipino kung ano yung kanilang sagot, depensa, baka po yung 2028 nila talagang umalagwa po yung kanilang kandidatura. Bakit? Paano yan? Napatunayan ng Vice Presidente. Baka pati ho ako. Paano yan? Napatunayan ng Vice Presidente, hindi niya nilusta yung pera. O paano yan? Napatunayan ng Vice Presidente na hindi niya pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. Na wala siyang inutusan para birahin si Pangulo, asawa ng Pangulo, at yung pinsan ng Pangulo. Di ho ba mga kababayan? Baka pati ho tayo, bumoto dyan. Kaya nagtataka ho ako sa kanila eh. Lagi nilang sinasabi, kaya nila, hindi sila natatakot, may depensa sila. Pero ayaw naman nilang ratratin yung depensa nila para marinig natin. Upang sa ganon, ang ending ay malaman natin ang katotohanan. Puro lang po paikot. Hindi nila sinasagot. Ang ending ho niyan, mga kababayan, mananatili sa utak ng bawat Pilipino na may nalustay na pera na confidential fund si Sara Duterte. Wala tayo marinig na sagot eh. Ano gusto nyo isipin natin? Sabi ni Vanji San, mag-meltdown na naman si Inday Lustay. Baka yung ebidensya, hinukay pa. Sabi ni Padre Rogelio Sarion. Anyway, ngayon ho, mga kababayan, favorite nyo ito eh. No? Paborito nyo itong susunod nating topic. Alam nyo kung ano? Sige, hulaan nyo nga kung alam nyo kung ano yung susunod nating topic. Ito, Bato de la Rosa. Kamusta na kaya si Tobats? Ano? Kamusta na po kaya yung senador natin na wala na pong naidudulot sa bayang Pilipinas? Puro na lang po pagtatago. Puro na lang po. Ang advice ni Robin Padilla, wag sumuko daw po. My advice to him is never surrender to a foreign power. Ang gusto po kasi nila humarap sa Korte ng Pilipinas. Sandali, wala namang nagkaso sa Korte ng Pilipinas. Meron, kinasuhan sila at nagsampa ng kaso doon sa ICC. Nararapat lang ho yata. Lalo na, ang pinag-uusapan doon po, mga kababayan, ay yung 2012 hanggang 2019 na ang Pilipinas po ay naka-join force po sa ICC. Di ba? So dapat doon magpaliwanag. Kasi sakop pa din po tayo nun nung mga panahon na iyon At tama naman po sila na hindi pwedeng pagka sinabi mo kumalas ka na, wala na yon, hindi na. Bakit? Merong mga insidente na pwedeng mangyari na kaya kakakalas kasi alam mo na may kasalanan ka. Di ba? Nandun po sa kasulatan po yun na meron ng jurisdiction na kahit kumalas ka na, basta yung mga nangyaring panahon na yun, nandun ka pa sa ICC, kailangan pa din na i-trial ka.
Sabi ni Robin Padilla, wag daw pong sumuko. Never surrender to a foreign power, sabi. Sabi naman, sinagot naman ni Atty. Claire Castro, isang beses na din po nagkasagutan itong dalawa na ito, mga kababayan. Di ba? Isang beses na din pong nagkasagutan itong dalawa to. Sabi pa ni Binoy, wag mo akong paandaran. Ngayon, sagot ni Atty. Claire Castro, hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang maganap sa kanila dahil trabaho nila ito. Oo nga. Mas maganda, ibigay natin ang advice ay sumunod sa batas. Correct ko! Tok na putik na senador yan. Ang advice magtago. Baka mamaya kami may gawin kaming tapos ang hinahanap kami ng kapulisan, hindi mo kami advisean na magtago, Diba? Diba? Sabi ni Banjisan, nasa ilalim ng malaking bato, hintayin lang nila tanghaling tapat sa kintab ng ulo ni Senator Bato. Kikislap yun. Grabe, ang haba niyan. Makikita nila. Payo natin, no? Payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Si lawyer niya, si Atty. Torion. Si Israelito Torion ho, mga bossing. Na ang style mukhang kagaya lang din po nung style nung kay Buloyski. Di ba? Yung style po nung kay Buloyski, mga kababayan, wala pa, ulit-ulit lang naman po. Sinasabi, ganito, ganyan. Si Bato po ay hindi po nagtatago. Si Bato de la Rosa po ay ginagawa niya lang pong hindi available ang kanyang sarili. Anak ng tokwa na yon. Kaya ayun, mga bossing, si Bato Pic, nasa loob na. Si Kibuloy, nasa loob. Di ba? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, boss, pasuyo naman po kay Miel Rodrigo. Nasaan ba yan si Miel? Wala naman, hindi naman makita. No, kanina pa yan pinapakulayan. Di ba? Bato, uy, gawin mo namang worth it. Yung binabayad o yung sinusweldo. Di ba? Yung nakukuha mong pera sa taong bayan. Lugi kami Naknanto ko, hindi ka pumapasok pero nakakasweldo ka. Yung mga simpleng mga mamamayang Pilipino, hindi man lang makasweldo kapag sila ay may absent kahit may sakit. Ikaw, ni walang paliwanag? Di ba?